nakapukot eh. Tawagin mo. Hala, nakaihi ako. Uy, anak, gising ka na pala. Oo, Nay, gising na po ako. Pero, kasi po, Ano ba yan, nak? Ang laki-laki mo na. Nakahihi ka pa sa shirt mo. Sige. Ganito gagawin natin. Lalaban ko yung bedsheet mo, patutuyuin ko yung foam. Kaso, papaalalahanan kita ha. Matagal matuyo yung foam. Wala kang magagamit mamayang gabi. opo, Nay, naiintindihan ko po. O sige, hayaan mo na yun. Sige, bumangon ka na dyan. Magluluto muna ako ng almusal natin. Bumangon ka na dyan ha. Teka, may naalala ko ah. Panahon na para gamitin tong muli. Oo, tama. Teka na. May alam akong pwede mong gamitin mamaya habang hindi pa natin napapatuyo at nalalaban yung foam mo. Para may magamit ka mamayang gabi. Ano naman po yun, Nay? Oh, eto na. Ano po yun, Nay? Nahihigaan ba yan? Banig. Di mo to alam? Banig po? Oo na. Banig ang tawag dito. Anong klaseng banig po yan, Nay? Ang banig, partikular na ang tikog banig, ay isang tradisyonal na anyo ng paghabi sa Pilipinas na ginagamit bilang panakip sa sahig o kama. Ito ay karaniwang nangyari sa tikog, isang uri ng damong tumutubo sa mga latian na hinahabi upang makabuo na makukulay at nakakaantig na disenyo. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang paggawa ng banig ay hindi isa lamang isang gawaing pangkabuhayan, kundi isang sining na nagpapakita ng kreatibidad at kasanayang Pilipino na minanapa mula sa mga ninuno. Ayon sa Philippine News Agency 2020, ang Pasay Samar ay matagal nang kinikilala bilang banig capital ng bansa, kung saan ang paghahabi ng tikog banig ay naipapasa pa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Dagdag pa rito, iniulat ng International Labour Organization 2023 na ang mga lokal na maghahabi ng Pasay ay patuloy na pinauunlad ang kanilang mga kakayahan upang mapanatili ang tradisyon ng paghahabi ng tikog at maisulong ang disenteng kabuhayan sa kanilang komunidad. Samantala, binigyang diin ng Business Mirror 2020 na ang industriya ng tikog banig ay hindi lamang sumasagisag sa mayamang kultura ng Waray, kundi nagsisilbi ring pangunahing pinagkukunan ng kita ng maraming pamilya sa Pasay Samar. Ngunit sa panahon natin ngayon, iilan na nga lang ba ang nakakakilala sa tikog na banig ng Pasay Samar? Hindi ko po siya masyadong kilala, pero taga Samar ako. Ganun po. Hindi po namin nakilala yan. As in, ginagawa po namin yan sa probinsya. Taga dun po. Taga dun po Hindi kayo. sa ano kami Dumaguete, pero gumagawa kami yan yung nanay ko. Minibenta. So ano po? Yung banig, winigan. Ginagamit. Pagsunod, outing. So, marami po siyang uses. Diba? Honestly, ngayon ko lang siya narinig. So, wala akong idea kung ano siya, kung itsura niya.
Okay. Ano naman kaya ang napansin nila sa paggamit at pagpapahalaga sa banig ng base noon at ngayon? Gamit natin ngayon parang hindi kasi may Ngayon parang ano na siya, medyo natatago na nila. So, for me, kailangan na siyang recover or... Naniniwala ko na kung culturally ginagamit siya, maaaring may mga gumagamit pa sa kanya, pero I would understand na baka maharap yun siya dun sa katulad na nating kultura na nagiging mas konti na yung nakakagamit. So bilang teacher din na araling panlipunan, naniniwala ko na parte yun ng hahamon sa ating henerasyon ngayon na may pakilala yung ganun mga bahagi ng kultura para hindi lang siya ma-appreciate ng ating mga kabataan at kasalukuyang henerasyon, kundi para maipasa yung kaalaman at maging bahagi siya ng mga magiging kultura natin sa susunod pang henerasyon. Sa huli, ano naman kaya ang maimumungkahi nila upang mas makilala at mapahalagaan ang banig na tikog ng Basay Samar? Bilang bahagi ng isang lipunan na kailangan yung pamahalaan, yung lokal na pamahalaan ng mga komunidad ay kinikilala yung mga cultural heritage na ating mga kanya-kanyang pamayan. Katulad dyan sa Basay, kung yan ay bahagi ng kanilang kultura, tungkulin ng lokal na pamahalaan na saliksikin, itala, at maibahagi sa lukang henerasyon at sa susunod pa yung mga ganyang cultural heritage na sa gayon magkaroon ng kamalayan yung pamayanan, lalong-lalo yung mga kabataan, yung mga mag-aaral, para maging bahagi rin siya ng hindi lang ng pamayanan nila, kundi ng provincial cultural efforts nila para maisama rin siya dun sa national cultural consciousness efforts ng ating pamahalaan. Sa banig is, for me, parang masyado naman po siyang passionate. Lalo kung makikita mo siya sa mga kasi diba napaka-culture na napaka-unique pag yun ang gamit. Ganun lang. Parang doon na po siya sa part na more kailangan siya makinig. Kasi nga, from sa atin siya, diba? Parang kung ginagamit natin yung language like Tagalog, is parang mas gamitin natin yung mga product. Natutunan namin na dapat pahalagaan natin ang banig na tikog dahil hindi lang ito basta produkto na binibenta ng mga taga Basay Samar, kundi isa rin itong sining na dapat natin pahalagaan dahil ito ay pinaglaanan din nila ng kasipagan at kanilang pagkamalikhain. Gaya nga ng nakalap nating impormasyon mula sa ating mga interviewees na totoo nga nagbago na ang pagpapahalaga noon kesa sa ngayon. Kaya mahalaga na pahalagahan natin ang mga lokal na produkto. Suportahan natin nang sa gayon ma-promote pa natin ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa huli, dapat nating balikan at tangkilikin ang ating sariling atin, ang banig na tikog ng Basay Samar. Sa panahon ngayon, malaya na tayong makapamili ng malalambot na kama sa ating pagtulog. Ngunit huwag nating kakaligtaan na balikan at piliin ang ating sariling atin, ang banig ng tikog ng Basay Samar. Wow! Ang saya-saya! Ang mas presko pa dito kaysa sa kung nainigaan tunay. O di ba nak? Sabi ko naman sa iyo eh. Sa bawat tibla ng banig, naroon ang ating pagkakakilanlan. Kung kaya't kahit nasa makabagong panahon na tayo, huwag nating kakalimutan ang ating pinagunan, ang ating sariling gawa. Banig ng Basay, sining, kabuhayan at pamana ng lahi.